Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay kaalamang makalangit at biblikal na aral ay makulay. Sa biyaya ng Diyos tayo'y lumalago sa buhay, karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y Ayan, welcome po sa ating digital illustration. And so ngayong gabi, may mga specifically lang po tayo na matututunan at abangan po natin yan mamaya sapagkat sa huli nating klase, yan, may task po tayong gagawin. Ayan. At we need to submit it. At mamaya po gagawa po ko ng folder at siguro lahat naman po tayo lahat mo nang enroll dito ay na-assume ko rin naman po ay nasa GC na at doon ko na lang po i-send yung G Drive folder natin. Okay? Para doon po natin i-submit yung mga tasks po natin. So yan, magandang gabi po ulit sa buhay ng bawat isa at yan, welcome po kayo at maraming salamat po sa pag-enroll and sa pagtangkilik natin ng ating klase ngayong gabi. So ang topic po natin ngayon is digital illustration. Yan, proceed na po tayo. Unang-una sa lahat, ano po ba ang digital illustration? Kung tutusin po, napakarami na digital illustration kung tutusin. Pero ngayong gabi ay mag-focus lang po tayo doon sa portrait. Yan, portrait illustration. At isa po ito sa hindi ko po nabanggit nung kick-off po natin and humingi po ako ng kapatawaran doon sa mga pagkukulang ko na yon. Sapagkat baka mamaya mag-expect po tayo na napakarami na topic. Pero totoo lang, isa lang po talaga yung totoo lang, isa lang po tayo na topic ngayon na magpo-focus. Ayan, which is under portrait illustration. So ano nga po ba yung digital portrait illustration? Ang digital portrait illustration refers to creating images of people, usually their faces or upper body, using digital tools like drawing tablets or design software. So, paano yon, Kuya Aaron? Dito hindi naman po nabanggit sa definition niya yung cellphone, which is yung parang pinaka-main medium natin ngayon, o yung gagamitin natin yung cellphone. Okay lang naman po. Kasi ang sinabi naman po dito is design software. So sa mga smartphones ngayon, marami naman na po tayong pwedeng magamit at isa na nga po doon yung pinapa-install ko po sa inyo kagabi, yung simula pa po kahapon, yung Medibang Paint Pro, which is ayun yung parang magiging medium natin ngayon. Ayun yung magiging tool natin ngayon para makapag-drawing po tayo, para makasunod po tayo sa ating klase. So yun, drawing tablets, sabi rin naman po dito, actually hindi lang naman po sa drawing tablets, marami rin naman po. Pwede rin po sa PC. Ayan. Kaso nga lang, medyo hirap, lalo na po kung wala po tayong stylus. Yun, yung stylus yung parang pinaka-lapis po para makapag-drawing, para makapag-guhit, para makapag-illustrate. Ayun. At ganoon din po, nabanggit din po na drawing tablets, andun na po yung mga XP Pen, ano pa ba, mga Yuyun na brand, ganoon, at iba pa. At kung tutuusin po, ang pinaka talaga na madali lang gamitin is yung talagang drawing tablet na. Kasi, meron yung mga drawing tablets po na yung monitor na mismo, doon ka na po mismo talaga magdo-drawing. And yun nga lang po, sad to say, medyo pricey yung mga ganun po na tablet. Pero ganun pa man, ngayong gabi, kahit na wala tayong tablet, kahit na smartphone lang yung ating gagamitin, and ina-assure ko po sa inyo na may matututunan po tayo ngayon regarding sa ating matatakal po na topic ngayon. Ayan. Sabi po rito, proceed po tayo. Unlike traditional painting with brushes and paper, you use a computer and stylus to create the artwork. So nabanggit na po yun kanina, yung computers, tablets, and stylus. Ayan. You can manipulate colors, textures, and details more easily. And there's no need to worry about physical art supplies. So, tamang-tama po ito. Kasi nung simula po mahilig po talaga ako mag-drawing. Ayan. Actually, hindi lang naman po ako nahilig mag-drawing ng mga nakaraang taon lang. Talagang bata pa po talaga ako, talaga nag-drawing na ako. Kaso, hindi pa nga po
digital. Hindi ko pa po alam kung paano paano ba yan? Mag-drawing sa cellphone noong time na yon. Kasi nga, bukod nga po sa wala naman po akong cellphone, is kung meron man akong cellphone dati, hindi naman po kaya yung mismong app para ma-carry or para mapagana. Kasi alam niyo naman po, medyo outdated pa po yung mga device po natin dati. Pero ayun, simula po nung na-introduce po sa akin, yung digital arts, ayan, digital illustration, doon po tayo lalong naengganyo. At nakakatuwa kasi hindi na po natin talaga kailangan gumastos. At makakagawa tayo ng ng art. Ayan, kahit nasa digital lang. And nagagalak din po ako na i-share na dahil po sa mga talent na yon na binigay ng ating Panginoon, wisdom na yon na binigay sa atin ng ating Panginoon, is kahit papaano po, during my high school days, senior high school days, at hanggang sa mga ngayon po mga kapatid, ay meron din naman po tayong mga pasundot-sundot na commission, ay may mga nagpapa-commission po sa atin na nagpapagawa din po ng mga digital illustration. So, ayun, parang ang kailangan lang po talaga dito na pagtuunan ng pansin is yung talagang time. Unang-una po doon yung time at saka effort. Kailangan talaga natin maglaan talaga ng time. Kasi kung hindi talaga tayo naglaan ng time, doon tayo medyo madadali. Kasi hindi naman po tayo, kahit saan na naman pong larangan, hindi naman po tayo matututo na basta-basta, lalo na kung hindi natin yung pagtutuunan ng pansin. Amen po ba? At pangalawa, effort. Ayan. Kahit sabihin mo na marami tayong time, pero kung wala ka pa rin naman ng effort, wala ka pa rin naman pag-i-insist para matuto, 'di ba? Na mag-drawing, lalo na kung mag-drawing. Wala, 'di ba? Walang mangyayari. At isa sa mga parang nakikita ko po na problema as a artist is yung process. Ayan. Kalimitan pag natututo tayo or nagdo-drawing tayo, lalo sa mga nagsisimula, hindi natin maiwasan na maikumpara yung process natin. Kumbaga at saka sa ibang mga artist, 'di ba? Lalo na kung may mga nakita tayo na mas magagaling sa atin, lalo na kung mga bata pa, o kaya mga katututo pa lang din. Diba? Parang minsan hindi natin maiwasan na maikumpara yung sarili natin. And that's valid and that's normal, 'di ba? Pero wag naman natin na gawin or dumating sa point na talagang hinahayaan na lang natin yung sarili natin na ma-down. Yan. Bagkus, gawin po natin yon na motivation, lalo na para gawin din natin yung best natin. So, just to be like them or mas magaling pa sa kanila. In a good competitive way, hindi yung talagang para nakikipagtaasan na tayo. Okay? So, ayun po. Sabi po rito, you can manipulate colors, textures, and details. Ayan. Mamaya-maya po, sa mga susunod po natin na sessions, matatakal po natin yung mga bagay na yan, na nabanggit yan. So, ito po yung natin, pinaka-style po natin under digital portrait illustration or digital illustration, which is yung Vexel and Vector. So, ano nga po ba ito? Vexel and Vector are two styles of digital art that are often compared. So, ang vector, ano nga po ba ang vector? Vector is a digital art technique where the artwork is made of geometric shapes like lines and curves that called path. Yan. The advantage of vector art is that you can resize it infinitely without losing quality, making it ideal for logos and designs that need to be scaled. Ayan. Kung nag-attend po tayo nung pinakauna nating klase, yung after kick-off, 'di ba, ng klase na po si Pastor Eric. Nabanggit niya po itong mga to. Lalo to, mga basic shapes, yung mga lines, yung mga moods, 'di ba? Ganoon na din yung mga curves. Ayan. Matututunan na natin kung saan nga ba nag-found or founded itong vector, which is sasabi na nga rin po dito na regarding sa mga bagay na yon, yung mga shapes, nabubuo yung vector sa mga shapes, sa mga lines, at maging sa mga curves. Pero itong path, kung di po tayo dito masyado pa na familiar, itong path po kasi, ito po yung parang kung paano po mabuo, yun dun sa Photoshop, is nasa PC po siya. So, siya na po, hindi ko po siya may papakita. Kasi under Photoshop po siya, na kapag gumagawa po tayo ng mga shapes,
gumagawa po tayo ng mga lines, ayun po yung tawag. Parang may papakita niya po doon na path using pen tool, ganun. At ayun, at ang magandang advantage po talaga ng vector is kahit ano siya kahit i-resize mo siya, ganun. Kahit na i-zoom out mo, zoom in mo, ganyan. Kahit baguhin mo yung mga sizes niya. Yung specifically na layer natin for that shapes, hindi siya talaga magbabago. At ayun yung maganda sa vector. Kaya sinabi nga po dito na making it ideal for logos and designs. Kasi kung mapapansin natin, yung mga logos na nakikita natin sa internet o sa mga iba pang lugar, sa mga mall, di ba? Kung mapapansin natin yung mga shape, talagang ang linis, di ba? Sobrang linis. At saka medyo magkakatalo na lang yon sa printing. Sa printing industry, kung saan ba sila magpapaprint, di ba? Kung doon na magiging or makikita yung parang pinaka-output niya. Kung maganda ba o hindi sa printing na. Kasi kung sa PC at sa PC lang, makikita mo naman na hindi siya pixel. Hindi siya pixel. Ayan, hindi siya pixelized. Kumbaga, yung pixel po kasi, ayun yung parang box na kung saan blurred. Na napakarami na it consists napakarami na tawag dito, na mga box hanggang sa magbuo siya ng isang image. Ayun yung pixels na tinatawag. So, yan. Proceed po tayo sa Vexel. Vexel is similar to vector art but doesn't follow the same strict geometric rules. It often mimics the look of vector art but it is created using raster techniques or pixels, which is nabanggit na natin kanina. Typically in programs like Photoshop. It gives a more detailed, layered look to illustrations, especially portraits. So kanina po, balik lang po tayo saglit dito sa vector. Itong vector ay kalimitan po na ginagawa sa Illustrator, Adobe Illustrator. At ito namang Vexel is kalimitan din talaga na ginagawa sa Photoshop. Ayan. Kasi na gamit ko na rin po pareha yung Illustrator at saka ito pong Photoshop. At kung talagang for logos, for shapes, for illustrations na talagang sobrang linis, ayan, na talagang hindi siya pixelized. At kung hindi naman na kailangan pa ng sobrang rami, ayan, na designs, pwede papasok po yun under vector. Pero kung gagawa po tayo ng mga sobrang daming designs, ayan, na kailangan talaga na i-manipulate, matadagdag tayo ng color, may mga random pa na shapes na kailangan natin na idagdag kasi kung nasa atin naman yon na as a artist na kung saan naman natin na may papakita yung kagandahan ng art natin, 'di ba? Doon pa papasok yung Vexel. Kasi magagamit mo doon yung raster techniques, which is marami. Marami kang pwedeng mai-input ayan sa artwork mo later. So, proceed po tayo. Yun po yung Vexel and Vector. Vector and Vexel. Ito po yung difference at saka similarities ayan ng Vexel and Vector. Vector and Vexel. Una po ang Vector is created using mathematical path and can be scaled without losing quality. It's clean, crisp, and ideal for simplified, stylized designs. At sa Vexel naman, uses pixel-based layers and is more about adding depth and realism, especially in portraits, but it can't be resized as easily without quality loss. Mapapansin natin, sinabi na rin po natin dito kanina na ang vector is mas malinis. Ayan. At crisp, ibig sabihin, yung parang yung edges ng mga shape, malinis. Ayan. Wala siya yung parang pag zoom in mo yung shape na yun, ay parang sa gilid niya. Parang may mga box or blurred. Hindi. Sa illustration or sa vector, kapag zoom mo yon, maliwanag pa rin. Parang guhit lang din talaga siya. Para kang nagsulat ng pentel pen. Ayan. In real life. Ganun lang yung magiging niya. So sa Vexel naman, yun nga, uses pixel-based layers na kung saan maraming layers, maraming mga designs na kailangan talaga na i-input. Depende po kasi sa styles, pero mamaya maano natin yung mga styles. Yan.
So, yun naman po yung pinagkaiba nila na kapag ang Vexel naman, i-zoom in mo naman, doon din naman po siya magbo-blurred. Pero pwede po yung mabago, pwede po rin yan manipulate. Mamaya po, pag madi-discuss na po natin, yung canvas, which is yung canvas na kung saan po tayo gagawa or magdo-drawing. Yung sa canvas din po kasi nakaset kung gaano po ba kataas, ayan, yung design na kailangan natin or ayun, yung sign ng design na para kailangan natin for that specifically artwork. Ito naman po yung similarities po nila. Both styles aim to create clean, smooth images with defined lines and shapes. They also share the same aesthetic at times, which is why people confuse them. Both can be used in digital portraits or illustrations. At tamang-tama to, kaya nga minsan medyo nakakalito. Kasi sobrang magkapareho lang. Pero, ayan, meron din talaga siyang pinagkaiba. At meron din naman talaga siyang pareho. Pero ayan, proceed po tayo. Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay. Kaalamang makalangit at biblikal na aral ay makulay. Sa biyaya ng Diyos tayo'y lumalago sa buhay. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Sa bawat hakbang, sa Diyos tayo nagtitiwala. Sa gabay ng Kanyang salita, ating inaakay ang iba. Kahit saan man dalhin ng ating mga paa, sa Diyos na makapangyarihan tayo'y nagtitiwala. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Ang pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y Kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo'y nagkakaisa. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Hey, sa Mobile Bible School, tayo'y naglalakbay. Sa pag-aaral ng salita, tayo'y magwawagi. Para sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo'y nagpupuri. Sa Kanyang biyaya, tayo'y nagmamahalan. Pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y Kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo'y nagkakaisa.